your VA buddy, si John Jainel Motilla. Sir John, welcome to the program. Hello. Hello po, maganda pong araw sa inyong lahat. Ayun. Sir, gusto ko malaman, kamusta so far ang ating community with regards to our virtual assistants dito sa ating bansa? Dito po sa atin ay sobrang paganda po ng paganda yung mga opportunities. Lalo na ngayon, yung dumaan yung pandemic, doon po talaga nagsimulang mag-boom yung mga offers, mga bagong posisyon sa mga virtual assistant mga clients po natin. And then, as of now po, dahil mas nakakilala na po siya, yung mga platforms po nagiging mas marami na po yung client na nagpo-post ng mga trabaho para sa ating mga Pilipino. Especially may mga platforms po na naka-designated lang ngayon. Dati kasi buong mundo po yung naglalaban, competition po. Ngayon may mga platforms na po na design na lang po para sa ating mga Pilipino. Saka mas kilala po ng mga foreigner yung ating mga trabaho na maganda ho yung mga output natin compared ho sa ibang bansa. Saka when it comes to communication po, alam naman po nating lahat na yung ating English communication isa po sa mga pinakamagaganda po talaga yung halos neutral accent na po talaga tayo. Almost iba po sa atin, talagang maganda na po talaga yung English communication accent din po natin. Okay. So dahil po dyan sa ating mga feedback na nare-receive din sa ibang mga kliyente, binabalita rin nila sa kapwa nilang mga business owner. Kaya ho, yung mga kapwa nila business owner, sa atin na rin po humahanap ng mga virtual assistant, lalo na po sa e-commerce. So, talagang sobrang ganda po talaga ngayon ng mga offers na dumarating. Okay. Sir, matanong ko lang with regards to kita, para lang sa kaalaman ng mga tagapakinig natin, gaano kalaki ang pwedeng kitain ng isang virtual assistant? Malaki po. Kasi po, kung kayo po ay baguhan, pwede ho kayo kumita na mahigit na 20 mil sa isang client lang po. Pero kasi dito sa virtual assistant po kasi pwede pong multi-client. Ngayon po, sa isang kliyente, pwede po tayo umabot ng hanggang 6 digits po. Isang kliyente pa lang po yun. Depende po yun sa laki ho ng kumpanya ng kliyente. Oh, wow. Ang laki nun 6 digits. And paano po ba magsimula sa pagpapasok sa pagiging isang virtual assistant? Kasi marami rin na nagtatanong, actually may mga natatanggap na tayo messages, paano magsimulang maging virtual assistant, lalong-lalo na kung wala akong tinatawag na experience sa paggaganito? Hindi naman po masyadong hadlang yung experience po. Ang mahalaga po doon, makapag-build lang po tayo ng magandang profile sa mga available na online platforms. Pwede po ba ako mag-mention ng ilan? Yeah, go sir. Pwede po tayo magawa po sa Upwork, pwede po tayo sa onlinejobs.ph, pwede po tayo gumawa ng mga platforms doon. At meron ho doon mga tasks na hindi naman ho mahirap aralin. Available naman po yung mga resources. Meron po tayong YouTube, meron po tayong Google. Lalo na ngayon, mas madali, may mga AI na po. At lahat po ng karamihang mga tasks, hindi naman po ganun kahirap gawin. Sa simula lang po, talagang medyo nakakapagod gumawa ng profile. Gagawa po tayong resume, gagawa po tayo ng credentials natin, yung ating mga accounts, i-optimize po natin based po dun sa gusto nating niche. Dahil po kami sa e-commerce, ayaw po namin na nagko-calls kami, ayaw po namin na parang call center ang dating, kaya ho dito kami sa e-commerce kasi hindi ho kami nagko-calls. Tapos, medyo kaya ho namin yung maramihang client. So, as of the moment po, yung ako po ngayon, meron po akong 7 kliyente na ako po yung nakapangalan sa mga kliyente na yun. Pero pwede po natin siya i-relay sa ibang tao. Parang subcontract po siya. Pero hindi na po yun alam ng kliyente. So may mga ganun pong mga process na halimbawa po nahirapan ho siya humanap ng kliyente. Pwede pong mayroon pong isang magaling na pwedeng siya ho yung humanap. Tapos pagagawa na lang po doon sa pwedeng sa kaibigan o sa kakilala. So gusto maging virtual assistant. Marami pong paraan, hindi po ganun kahirap kahit walang experience. Basta meron lang pong magtuturo or meron isang tao na mag-guide sa kanila kung paano sila magsisimula. Balita ko, Sir John, may mga nag-o-offer din daw ng mga courses kung saan pwede kang mas lalong matuto
on how to become a virtual assistant and para malaman mo yung niche mo. Tama ba? Opo, totoo po yan. Kasi po, tulad din po namin dito po sa Your VA Buddy, kasi kami po, nagsimula ho kami from scratch. Ngayon po, mai-skip na po nila yung part na magsisimula sila at mag-research sila. Kasi meron na ho kaming best practices na ginagawa. Ayun po yung best practices na yun. I-share na lang po namin doon sa mga gustong maging virtual assistant. Hindi na ho sila magsisimula from scratch. Hindi na sila mag-research kung saan-saan. Hindi ho kalat kung kanilang source of learning. Naka-chronological order na po yun. Meron na po tayong mga step by step na susundin na lang po natin kung gusto po natin mapabilis yung proseso ng pagiging virtual assistant po natin. Okay. Now, sir, eto gusto ko malaman. With regards to becoming a virtual assistant, ilan yung applicable or yung sinasabi natin na tamang number ng clients para talagang mabalanse mo yung trabaho mo and yung mga gawain mo sa bahay? Kasi pag virtual assistant, usually talaga nasa bahay, di ba? Opo. Oo. Magdidepende po siya sa niche. Pero kung sa e-commerce po, kaya po natin kahit hanggang 3 po. Balanse na po yun. Hindi naman ho kasi kakain ho ng 8 oras ang trabaho ng bawat isang kliyente. Ako po, normally, ang isang kliyente ko, 1 hanggang 2 oras lang po. Tapos na po ako for the daily task. So, tapos, meron din ho tayo mga weekly task na hindi naman ho ganun katagal. Minsan nga po, meron ho kaming client. Tuwing Sabado lang po kami gumagawa ng mga update. Sabado lang ho kami nagre-report. It will be depending ho talaga kung doon sa client na makukuha sa workload po. Pero normally po, ang pinaka-safe po is 3 po. Kasi dahil ho dito sa virtual assistant, hindi ho talaga masyado uso yung kontrata. More on, more on agreement lang po. Pag nag-pull out yung account, meron ka pa rin hong backup na 2. Okay. So, habang hahanap ka ng pangatlo mo ulit, meron ka pa rin pong tinatrabaho at meron ka pa rin pong aasahang income. Ayun. Now, question. Anong niche ang pinaka-profitable sa lahat ng mga niche na meron tayo pagdating sa pagiging VA? I can say po, pwede po tayo sa e-commerce po talaga. Yun po talaga yung ini-encourage ko. Kasi sa e-commerce po, aside from pwede ho kayong maging mismong e-commerce owner at matuto rin kung paano maging isang e-commerce seller ho or magtinda sa Amazon, magpunta sa Shopify. Matututunan din po natin yung mga bagay na yun at eventually kung ayaw nyo na po maging VA, pwede ho kayo mag-transition sa mismong pagpapatakbo ng mga e-commerce na yun. Hindi ho katulad ng kapag sa medical VA po, medyo mahirap na po mag-transition para maging isang medical VA owner or agency. Medyo mahirap na po yung proseso. Compared po sa pagiging e-commerce, kahit po sa atin na marunong mag-buy and sell. Basta marunong mag-buy and sell online, ay matututunan po natin mag-transition sa pagiging e-commerce VA or become e-commerce owner. Saka wala masyadong puhunan po. Walang masyadong puhunan kasi pwede ho tayo mag-dropshipping, pwede tayong magtinda ng mga digital courses. Halos malaki ho talaga yung income natin dito. Saka sa pag-BBA naman po, more on output lang naman ho talaga yung inaasahan ng ating mga kliyente at wala naman ho tayong ilalabas na halaga. Wala na tayong ilalabas na pera po. Okay. So John, syempre marami nakikinig sa atin na ang gustong gawin syempre makahanap ng trabaho na hindi na nila kailangan bumiyahe, hindi na kailangan magpunta kung saan-saan. Basta may mabilis na internet, di ba John? Yun ang isa sa importante sa lahat dito, may mabilis na internet. Ano ang mensahe mo sa ating mga tagapakinig na naghahanap ng trabaho ngayon at bakit dapat din sila mag-try na maging virtual assistant? In-encourage ko po lahat na subukan po ninyo yung pagiging virtual assistant. Una sa lahat, ito ho talaga yung industry na nagpabago ng buhay ho namin personally. Ito rin po yung nagpabago ng mga buhay ng mga followers din po ng page namin na dating nagtatrabaho sa opisina, ngayon nag-transition na ngayon, kasama na nila yung pamilya nila, hindi na sila umaalis ng bahay, kapag hindi na sila babiyahe, di sila pagod bago magsimula. Minsan nga, isa sa mga advantage niya nun, hindi mo kailangan maligo ng umaga. Kasi
pag gising mo, makapagkape ka pa, makapag-prepare ka pa. Kung ayaw mo pa magsimula, pwede naman makipag-usap ka lang sa client mo sa chat. Wala masyadong pressure. Talagang masarap yung gising mo. Hindi mo iniisip na babiyahe ka or mapapagod ka ulit sa mga gagawin mo for the entire day. Kasi 1-2 oras, ano ba naman yun? Tapos kikitain mo, mahigit pa doon sa kinikita nung nagtrabaho ng 12 oras. That's very true. Kasi dollar rate, saka isa pa po, dollar rate po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po dito minimum. That's good. Now, eto pala, John, meron lang akong question. Kung ikaw ay merong sasuggest, kasi sabi nga nila there are laws, wala gaano mga laws na pumoprotekta sa inyong mga VA. Ano ang may sasuggest ninyo para at least matulungan din kayo mga VA ng ating pamahalaan with regards to helping you with in terms of benefits and all that? Ano may sasuggest mo? Sana po bigyan ho kami ng ng mga better option para makakuha kami ng mga benefits. Although may mga workaround naman po para makakuha ng mga benefits like magbo-volunteer po. Pero sana mas padaliin ho nila yung proseso. Kasi halimbawa kukuha kami ng property. Medyo hindi siya ina-acknowledge yung trabaho namin. Medyo ang dami yung requirements na hinihingi na hindi katulad nung sa mga nagtatrabaho sa mga opisina na simple lamang. So sana ho mas padaliin yung proseso kung paano man kami kukuha ng mga gusto namin makuha like property sa bahay, kotse, or ano man, loans man yan. Sana po mas madali yung proseso. Okay. So John, maraming salamat sa oras ha, and mabuhay kayo. Mabuhay ang admin, your VA body, and of course, good luck din araw-araw sa iyong pagtatrabaho. Mabuhay ka. Salamat po. Ayan si John Jaina Motilla, isang e-commerce virtual assistant, employee owner, and admin ng Your VA Buddy. Magbabalik pa po tayo mga kasama. Oras natin 9:52. Usapang trabaho, kasamang masipag sa